At ngayon magsosolve tayo ng May 2019 CE Board Exam. Number 15 to number 17. So, sabi sa tanong, meron tayong gate. Yung gate natin is 1.5 meters in diameter and inclined at an angle of 45 degrees with a horizontal. So, pag hindi sinabi kung saan yung inclination niya with respect to the horizontal yan. Okay? So, i-drawing natin. Ito yung ating gate na naka-side view. So, ang shape niyan, okay, wait. Ang shape niya is circular. Yan. Ang diameter niya is 1.5 meters. Okay. And incline ito siya 45 degrees with the horizontal. Fresh water stands on one side of the gate to a height of 10 meters. 10 meters above the center of the gate. Bale, ang distance daw galing sa center ng ating gate hanggang sa water surface ay 10 meters. Okay? So, kompletuin muna natin yung ating geometry. So, di ba? Galing dito hanggang dito, 1.5 meters yan. Bali, ito rin yun. Okay? 1.5 meters. Bali, kailangan natin kunin yung vertical height dito. Kasi di ba 1.5 ito. Let's say ito. Ito yun na. 1.5 ito. Then 45 degrees ito. Kailangan natin kunin ito. Itong H. Oh. Bali, ang ating H is just 1.5 sine of 45. So, 1.061. Next, ano pa ba? So, magsagot na pala tayo ng ating mga tanong. Number 15. Ang tinatanong is total force on the gate. Bale, hydrostatic force lang yan, PH. Which is equal to gamma H bar area. So, bali, ang gamma natin, gamma ng tubig yan, 9.81 kilonewtons per cubic meters times H bar natin. Ang H bar natin, yun yung distance from the centroid of the gate papunta sa ating water surface. Bali, itong 10 meters, yan pala yung ating H bar. Then, yung area ng ating gate. So, ano bang area nito? Di ba, bilog yan? So, pi over 4 diameter squared. Pag-solve nga to. Pi over 4 diameter squared. That is 9 pi over 16 square meters. So, yun yung ating area. Paki-compute na lang ito. 9.81 times 10 times 9 pi over 16. That is 173.36 kilonewtons. Bali, ito yung ating sagot sa number 15. Wait lang, i-check ko kung tama yung ating sagot. So, tama nga. So, number 16. Locate the point of action of the total force from the bottom of the plane of the gate. So, kailangan nating i-locate kung saan ba located yung ating hydrostatic force. Bali, ang ating hydrostatic force, it acts at a distance E from our centroid. So, bali, if ito yung ating center of gravity or centroid, yung ating pH ay nag-act at a distance E. Bali, dito siya banda nag-act. Ang tawag dyan, center of pressure. Then, yung distance from center of gravity to our center of pressure is, yun yung eccentricity. Bali, kailangan pala natin munang isolve yung ating eccentricity. So, 16. Ang formula ng eccentricity is Ig all over area y bar. So, kunin muna natin yung ating y bar pala. So, y bar is h bar all over sine theta. Yung theta dito is, yun yung angle with respect to the horizontal, okay? So, tawagin nating theta h. So, ang h bar natin is 10 sine ng 45 degrees. Paki-solve.
So, 10 square root of 2. So, solve na natin yung eccentricity. Ano ba ang IG ng circle? So, that is pi over 64 diameter raised to 4. Diameter raised to 4. So, if gusto nyo na in terms of radius, pwede rin yan siyang pi over 4 r raised to 4. Okay? So, ito na yung ating IG. Bale, all over, area natin, 9 pi over 16 times yung ating h bar na 10 square root of 2. Pag-solve. Pi over 64, 1.5 raised to 4 all over 9 pi over 16 times 10 square root of 2. So, that is 0.0099 meters. Or i-convert na lang natin, 0.01 meters. Bale, alam na natin yung distance E natin. Bale, yung tanong sa number 16 is yung distance ng total force from the bottom of the plane of the gate. Bale, yung tinatanong sa tanong pala ay ito. Pangalanan nating y1. So, itong distance from center of gravity papunta sa bottom, sa tingin nyo, ano ito? Di ba ang center of gravity ng circle is nasa gitna lang? Bale, kalahati lang pala yan ng diameter. So, 0.75 meters. Bale, yung ating y1 is 0.75 minus yung ating eccentricity na 0.01. Bale, ang y1 pala natin is 0.75 minus 0.01, which is 0.74 meters. So, ito na yung ating sagot. Para sa number 17. If the gate is hinged at the top, bale, may hinge pala dito. Evaluate the force normal to the gate at the bottom that will require to open it in kilonewtons. Neglect the weight of the gate. Bale, ang tinatanong is, kapag maglalagay tayo ng force F dito, ano daw yung magnitude nito? So, first of all, kailangan muna nating i-drawing yung kung saan ba located yung ating hydrostatic force. Wait lang ha. Bale, di ba yung pH natin is nag-act doon sa ating center of pressure? Then, naka-perpendicular rin yung ating pH sa ating gate. Okay, bali ito yung ating pH. Bali, para makuha natin yung F, kailangan natin mag-moment dito sa naka-hinge support. Pangalanan natin itong support A. Bali, para sa 17, mag-take moment at A lang tayo. So, clockwise positive. That is F times 1.5. Then, yung ating pH. Ano kayang distance ng pH sa A? Diba, alam natin na yung distance from pH papunta sa bottom ng gate, ito yung tanong sa number 16, which is 0.74. Bale, para makuha natin yung pH papuntang A, that is just 1.5 minus 0.74, which is, pakisolve nga, 0.76 meters. So, yun pala yung moment arm ng ating pH. Then, meron tayong value ng ating pH, di ba? Itong 173. So, paki-substitute nga. Then, paki-solve. So, ang ating force F ay 87.8 kilonewtons. Bale, ito yung ating final answer.